Praise God. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan. Balik po tayo sa ating lingguhang pag-aaral ng Biblia. Tuloy-tuloy po tayo sa ating series of studies ng mga Bible po dito. Nung nakaraan, ang pag-usapan natin is yung kapatawaran ng kasalanan. The previous naman is kasiguraduhan ng kaligtasan. Ngayon naman, ang ating tatalakayin sa umagang ito ay katiyakan ng langit. Tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami Panginoon sa umagang ito for this opportunity, Lord, ng mga pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon. Ama, dalangin namin ang mga talatang aming matutunghayan buhat sa kasulatan, Panginoon. Dalangin namin, Ikaw, O Diyos, ang mangusap sa puso ng bawat isa. Ikaw, O Diyos, ang magsalita sa gitna namin, Panginoon, sapagkat sinabi mo, saan man may dalawa o tatlong nagkakatikoy na ang iyong presensya. Lord, umaasa kami na Ikaw, O Diyos, ang magsasalita sa gitna namin. Gagamitin mo kaming lahat, Ama, sa pamaming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, katiyakan ng langit. May mga teaching po kasi, may mga sekta or religious group na hindi naniniwala sa langit. Ang sabi nila, langit is space. Ayan. Sa Biblia, makikita din naman kayo, eternity to eternity. Walang hanggan. Pero kung sasalisikin mo ng malalim ang Biblia, higit pa sa ating nakikita niya, meron ng mga may mga hangganan. Diba? Yung first 7, second 7, mga ganun. Pero ngayon, yung ating pag-uusapan, yung langit kung saan andon ang trono ng Diyos, andon ang ating Panginoong Jesucristo, at doon dadalhin ang mga mananampalataya. Ayan. So, doon sa nakapako si Kristo sa krus, naalala niyo yun, nabasa niyo yun? May dalawa siyang tulis ng katabi. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. Sabi ng isa, kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. So, makikita natin, yung kabila naman, ang sabi niya, hindi ko alam. Hindi mo pa alam ang sinasabi mo, sabi niya. Ang taong ito'y naparusahan ng walang kasalanan. Tayo'y marapat ng parusahan kasi tayo ay nagkasala. Yung isa, aminado. Then sumunod ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ayan. So yung pagkamong paraiso, yung paradise, ay translated din as heaven. Langit. Ayan. Kung meron ikong napakagandang bagay na maiisip ng tao, yun yung langit. So ngayon natin pag-uusapan yung katiyakan ng langit. Ayan. So makikita natin doon sa dalawang yun na tulisan sa Lucas po yun. Lucas chapter 23 verse 39 hanggang 43. Yun yung nakasulat doon. Ngayon, ano yung ipinangako ng Diyos doon sa kriminal? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Kaya kasi may mga sekta po ng mananampalataya o grupo na pag umawat ka ng mabuti, ligtas ka na. Ayan. Diba? Sabi ng isang matandang nakausap ko, Lola, sigurado ka pang sa langit ang punta mo. Kasi matanda na, diba? Ay hindi ko ika sigurado. Pag mabuti ka ang ginagawa ko, sa langit ang punta ko. Hindi ka ang turo sa akin ng lola ko. Ibig sabihin, yung teaching is napasa na generation to generation. Na maliligtas pala yung tao, sabi ng kanyang lola, pag mabuti ang kanyang gawa. Ngayon, ang tanong ko sa kanyang lola, sapat na po ba yung kabutihan ginawa mo para maligtas ka? Medyo napaisip siya, no? Yan. Nagdududa siya eh. Nag-aalinlangan, baka nga hindi
Oo nga naman, kasi wala namang matuwid, wala kahit isa. Anong kabutihan yung magagawa mo para mamaligtas? Nung nakaraan, ang pag-aralan natin is grace. Yung makakapinaligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Ayan. Ngayon naman, yung kriminal, nakasama niyang napako, tatlo yun, yung isa pinangakuan ng kasiguraduhan. Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ayan. So, kung mapapansin nyo, walang ginawa yung kriminal, ano? It's only nanampalataya siya. Faith. At sigurado na siya. Ang Panginoon nagsabi, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang ibig sabihin, ano ang ibig sabihin ng pangakong ito? Yung pangakong ito ay nangangahulugan ng katiyakan. There is assurance. Yung dito sa atin, yung SSS pag-ibig, yun ay insurance. Ito yung pinapangako ng Panginoon, assurance, kasiguraduhan. Ano man ang mangyari, sigurado yun. Diba? Sigurado yun. Katulad ngayon sasabihin ko, sigurado. Mamayang tanghali ang oras ay alas 12. Sigurado yun. Talagang darating yun. Diba? So, yung ganun yung kasiguraduhan, tumpak na tumpak. Hindi sasala yun. Kasi dadaan talaga ng alas 12 mamaya. At ang susunod doon, alauna. Sigurado yun. Diba? So, yung assurance ay siguradong sigurado. Walang mintis. Diba? Sabi ng matatanda, hindi sasala ang sando sa palayo. Siguradong sigurado. Talaga yung sando, pupunta dun sa palayo. Diba? Ano ang ginawa ng kriminal upang mapangakuan ni Jesus? Ano napansin nyo? Ang ginawa ng kriminal para siya mapangakuan ni Jesus. Ini idea, sino? Si Ate Eder. Ate yung natin ano yung ginawa ng kriminal? Bakit siya pinangakuan ni Jesus ng langit o ng paraiso? Wala? Nanampalataya siya. Nagsisi ng kasalanan. Pinagtanggol ng ating Panginoon. Ano pa? Buwati ulit, may ginawa, ha? Pinakulis na ko sa akin. Di ba yung pananampalataya? Nagkaroon ng pananampalataya. Yung isang kriminal at sigurado na nung nagkaroon siya ng pananampalataya, nung nakaraan natin na pag-usapan, yung pananampalataya ay biyaya, binigay ng Diyos. So yun yung una niyang natanggap. Biyaya. At nanampalataya siya. Ayun. Kapag walang isang tao ay nanampalataya, sigurado na. Ano? Yung mga nagdududa, ay huwag na kayo magduda. Kasi basta kayo nanampalataya, ibig sabihin, nakarating si ate yung biyaya ng Diyos. Pinuksan na yung isip natin, yung impulso natin. Kaya sumiyan yung pananampalataya. Yun yung nangyari doon. Doon sa kriminal, sa kanyang tabi. Sa palagay mo, ano ang pangakong ito? Ay para sa iyo rin. Talagay mo. Talagay natin. Yung pangako kaya doon sa magnanakaw, na nag-repent, na nanampalataya, is same as pangako sa iyo. Amen. Pareho. Ibig sabihin, sigurado na tayo. Ayan, yung mga recipient na makakarating talaga sa langit. Yung passport na, basta pala, dumating yung pananampalataya sa buhay mo. Hindi na palataya mo. Sigurado na. Naranasan mo din ba ang pangakong ito? Yes, of course. Bakit? Kasi nga, yun yung sagot. Nanampalataya tayo. At yung pananampalataya niya ay regalo sa atin ng Diyos. Ayan. May katotohanan. Wala nang kayang gawin yung kriminal
na mabuti. Dahil siya ay nakabakuna. Subalit, pinangakuan siya ni Jesus na makakasama sa paraiso o langit kapag siya ay namatay. So, yung katotohanan na nakita natin doon, wala na siyang magagawa kasi nakapakuna na mabuti. Hindi na siya makapagbigay kay brother mo yung isang pasong tubig. Kasi, pagbaba niya doon, ang diretsyo libingan. Diba? Oras na lang yung kanyang binibilang. Kaya wala na siyang pagkakataon na gumawa ng mabuti. Kaya tama sabi ng Ate Beth, wala na itong ginawa. Yes, wala na. Human effort, human work, wala na. Kasi, ito na ikain. Sabi ng mga tambay, nasa coma na ikain. Ang sunod ika, period na. Ang pangako ng paraiso o langit ay hindi dahil sa kanyang ginawa o kayang gawin. Kung hindi, dahil ito sa pahayag siya ng pananampalataya kay Kristo Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ang pangako ng langit ay tiyak para sa lahat ng nanampalataya kay Jesus. Ito yung katiyakan natin. Doon sa pagkakataon na yon, ang sigurado doon, meron na siyang katiyakan ng kaligtasan. At ang Diyos mismo ang nangako. At pag ang Diyos ay nangako, yun ay tiyak at tumpak. May katanungan kayo? Wala. Malinaw. Baka walang naintindihan. Ano daw yung paniniwala sa pananampalataya? Believe. Faith yun sa English. Yung pananampalataya is faith sa English. Tapos yung paniniwala is believe. Pero yung isa, believe. Yung belief, yung naniniwala sa mythical creature. Belief, belief. So yung pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Yung kaligtasang ibinigay sa iyo ng Diyos, naniniwala ka. Magiging pananampalataya yon kung alam mo na kung sigurado ang mangyayari yun. That is faith. Hindi mo pa hawak, alam mong ibibigay sa iyo ng Diyos. That is faith. Yun namang believe, sabi nung mga makaalam dito sa mundo, see is to believe. Pag nakita ko, maniniwala ako. Ayan. Ngayon, yung mga pilosopo naman nagtanong, naniniwala kang may hangin? Oo. Nakita mo? Hindi niya nakita. Yung see is to believe, na nasa blade din. See is to believe. Ayan. So yung faith, paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. O naniniwala ka sa mga bagay kahit hindi pa nangyayari ay mangyayari. That is faith. Balik tayo sa ating pinag-aaralan. Sa aklat ng Juan 14, chapter 1 hanggang 3. Huwag magpagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ipaghanda ko ng lugar para sa inyo? Sa verse 3, at kung ako'y pupunta na roon at maihanda ko na ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroon, kayo'y naroon din. Ayan. So, itong mga talatang ito ay malinaw na itinuro ng ating Panginoong Jesus sa mga apostol personally at nakarating sa atin yung pangako
na pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Upang kung nasaan ako naroon, ay naroon din kayo. Ayan. Kanina, papunta kami dito, naglalaro sa isip ko. May mga takili kasi na walang langit. Kasi ang tanong nila ganito, magkaano ka sa langit? Baka walang magkain doon. Diba? Nandito tayo sa lupa, sabi nila, kung nasa lupa kayo at sa gana ng lupa, yun ay kayong langit. Yung mga ganun din siya, diba? Pero dito sa Biblia, malinaw na sinasabi na ang Panginoong Jesucristo, diba, nabasa natin, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Ibig sabihin, yung kanyang location is heaven. Yung pangako sa mga apostol, ipinangako sa pananampalataya, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Upang kung saan ako naroon, ay naroon din kayo. So yung place na kinalalagyan niya ngayon na heaven, gusto niyang dalhin doon yung mga mananampalataya. Kasi yun yung pangako. Kung saan ako naroon, naroon din kayo. Ngayon, habang hindi pa handa yun, hindi pa siya babalik. Hindi ka pa kukunin. Kasi hindi pa handa yung titirahan niya. Ayan. Kung napapansin natin dito, yung pangako, ulitin ko po ng basa. Huwag mapagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya rin naman kayo sa akin. Ayan. Kung mapapansin nyo dito, huwag kayong mabagabag ang inyong puso. Sa mundong ito, ang dami ng taong alalahanin sa buhay. Ang dami-dami iniisip ng tao. Pag mga bata, tapos ng pag-aaral, makapagtrabaho, na hindi naman natin alam kung mararating mo talaga yun. Pero yung tao, isip na isip sa mga bagay na yan. Kumbaga, yun yung parang gumugulo sa isip ng tao. Kaya sinabi ito ng ating Panginoong Jesucristo na huwag mabagabag ang inyong puso. Ito kasi yun, pag madami na tayong alalahanin sa buhay, masyado tayong busy sa mga bagay sa sanlibutan, medyo malabo yung ating tawag nito, yung ating isip, kasi madami siyang iniisip, hindi siya masyado makapag-focus. Diba? At baka dumating yung panahon na pati yung kaligtasan mo, pagdudahan mo. Kasi napuno ka ng alalahanin ng sanlibutan. Yan. Kaya sinabi ito ng ating Panginoong Jesucristo na mas mahalaga itong kanyang pangako as compare sa lahat ng bagay sa sanlibutan. Sinisigurado niya, may mas mahalagang bagay kaysa iniisip nyo. Yun yung gusto niyang sabihin. Huwag mabagabag ang inyong puso. Ano yun? Yung kanyang pangako. Na kahit anong mangyari, darating itong panahon na ito, ipinaghahanda ko kayo ng matitirahan. Ang linaw, ano? Kung hindi kayo, sinabi ko sana sa inyo, ako'y paparoon, pupunta roon, at maghahanda ng isang lugar para sa inyo, upang kung saan ako naroon, ay naroon din kayo. Sa ibang mga kasulatan, sa bahay ng aking amay maraming silid. Ibig sabihin, yun lang yung maayusin niya para dun sa mga mananampalataya. Ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Itong pangakong ito'y katiyakan ng langit. Diba? Sigurado niya na merong langit. Ayan. Bakit aalis si Jesus? Upang pumunta
sa langit, Angelica. Bakit pupunta sa langit si Jesus? Bakit siya nagpunta sa langit? Para po mga pagbilaw. Siguro po ano po, yung kaya po siya pumunta doon. Doon niya po tayo hintayin kapag handa na tayo na nangyari po ay nagkaroon po tayo ng pananampalataya sa Kanya. Kumbaga po ay doon niya po tayo kikitain kapag bumalik po sa dito. Doon niya po tayo dadalhin. Paghanda ka na, dadaling ka doon. Pagdating po ng panahon na babalik dito sa mundo. Kaya nga, paghanda ka na, dadaling ka doon. Ganun ba Jason sabi? Paghanda ka na, dadaling doon. Hindi. Paghanda na yung langit para sa iyo. Paghanda na yung langit, yung silid. Pag naka-prepare na yon, susunduin tayo. Ayun. Sige po. Di ba sabi mo, pag nahanda na, pupunta kayo sa akin. Kaya ako yung mga tao naman hindi sabay-sabay yung mga matay. Pag ba namatay ako ngayon, at hindi sila kasabay, hindi na ako namin. Baka nakahanda na yung para sa iyo. Kaya namatay ngayon. Dahil para sa akin. Kaya pag ako namatay ko, yun na, handa ko sa akin. Ayun na. Nung panahon ng Old Testament, merong Abraham bosom. Hindi paabot ng ating topic ha. May Abraham bosom at merong Heb. Dalawa ano? Yung Abraham bosom, lahat ng namatay na matuwid, old saints na tinatawag, they are saved by faith din naman eh. Wala naman talaga na saved sa word. Doon sila natipon sa Abraham bosom. Diba doon yung si Lazaro? Tumanyala yung mayaman. Amang Abraham! Diba? Subuhin mo si Lazaro! Basta yun yung aking labi para naibsan yung aking pagdurusa. Yung Abraham bosom, andun yung mga old saints, yung mga nauna. Nauna. Yun namang mga hindi, andun sa kalagayan ng mayaman. Ibig sabihin, nasa taas yung Abraham bosom, nasa baba yung yung mga makasalanan na tinuturing. Nandun sila while waiting. Naghihintay pa lang yun ha. Naghihintay yun ng judgment. Oo, habang naghihintay. Si Lazaro naman doon sa taas, inaaliw kasama ni Abraham. Habang naghihintay. They are waiting. Wala sila sa langit ha. Malilito kayo. Wala pa sila sa langit. Nung napako ang ating Panginoong Jesucristo sa krus, namatay. After 3 days, nabuhay. At nagdala ng maraming bihag, ang sabi. Yun yung Abraham bosom, itinransfer sila doon, prepared na yung kanilang pupuntahan. So wala nang waiting area ngayon. Diretso na doon. Judgment. Ngayon na po. Judgment. Diba sa huli na ako may Para saan? para sa mga ginawang mabuti at ginawang masama. Sa believers, hindi, yun ay crowning. Tandaan ninyo ha, hindi judgment day. That is crowning. Kung si Jane mabait, mahilig mangarap, ito yung medal. Hindi judgment yun ha. Kasi yung judgment ay para dun sa mga kambing. Yung para sa mga tupa, hindi judgment yun. Yun ay crowning. Sabi ni Apostol Pablo, tatanggapin ko na ang aking putong. Ako'y iaalay na. Nung siya nalapit ng mamatay, tatanggapin na niya yung kanyang corona. Yun po yun. Hindi puro yung judgment, hindi para sa believers. Kasi ang darating sa iyo is crowning. Si Beth, ang sipag yan. Yan, may crowning. Crowning yun. Ayun. Pag ikaw naman ay wala, alam mo na siguro ginawa. Ay, sabi doon ay may kasulatan doon na parang nasunugan. Parang nasunugan. Ibig sabihin kanina, yung sabi kanina na tuman si Jesus. Ibig sabihin talaga po doon ay kaya umalis si Jesus. Silip na lang ang talagang nakalaan, lahat na wala na sa aking pagkiso talaga. Ibig sabihin, kung kagaya natin mananampalataya, nakakagigit na. Habang tayo na
nagsasacrifice dito sa lupa, sa lipunan, nakikita din ng Diyos yung ating design kung ano para talaga yung... Kita na po, kasi ang Panginoon ay hindi sakop ng oras. Tatandaan natin, ang Panginoon ay hindi sakop ng oras. Yung past, present, future, hindi siya sakop nun. Nakita niya na lahat. Si Brother Moyet, pinanganak ng ganitong taon, at ganitong taon siya, mamamatay. Ito yung ginawa niya, kasi hindi siya sakop ng oras. Tayo lang naman ang sakop ng oras eh. Ibig sabihin, yung past, future, present, nakita na niya. Alam niya. Hindi siya sakop ng oras. Kaya, halimbawa, sasabihin ay, yung hindi ka ako nagpatuloy pagdating ng gano'n. Alam ng Diyos na hindi yung magpapatuloy. Yung listahan, di ba may listahan? Ang listahan yung hindi magpapatuloy. So, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. So, nasagot na po, nakaready na yung silid sa langit. Nung siya ay nabuhay, kasama niya na yun. Ibig sabihin, ready na yung silid. Ibig sabihin, yung hindi sabay-sabay, di pa punta na doon. Di ba ba? Nauna ako doon kasi ready na. Nakahanda na. So, yung kalahat-lahatan, hindi yung rapture. Pag inabot natin yung rapture, nasa huli pa lang tayo. Pag hindi natin inabot yung rapture, okay din naman. Kasi sigurado naman eh, doon ang punta natin. Abutin mo natin yung rapture o hindi, pupunta natin. Amen. Dahil sa pangako ni Jesus, nakatitiyak natin na ang pupuntahan natin. Ito yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa kanyang pangako, tapat yung nangako, Diyos yung nangako, sigurado na tayo sa ating pupuntahan. Ayan. Ang langit ay isang lugar na inilaan ng Diyos para sa mga mananampalataya sa Kanya. Hindi maaari ang makasalanan doon, kaya ay kailangan niyang mamatay upang patawarin sa inyo tayo sa aming kasalanan at maging malinis sa harap ng Diyos. Doon ay magiging perpekto na ang tao at malaya na sa kasalanan. Sa langit natin nararanasan ang lubusang buhay na walang hanggan. So yung perfection or yung pagiging ganap ay tinuturo ni Apostol Pablo kasi sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Corinto, chapter 13 na tayo. Darating sa ngayon, tila malabong larawan ang nakikita niyo sa salamin. Ngunit darating ang panahon na ito ay magiging malinaw, magiging lubusan. Yun na po yung sukdulan. Kapag nandun na tayo, ito na yung perfection. Hindi na tayo magkakasala. Yung tuluyang paglaya sa kasalanan. Ngayon, lahat ng makasalanan hindi pwede sa langit. Ito paano ikaw? Magkakasala ako. Kung ano? Ay yung makasalanan hindi pwede sa langit. Kaya namatay ang ating Panginoong Jesucristo upang bayaran yung kasalanan. Ngayon, pag tayo humarap sa Kanya, sa halip na makita ng Diyos sa atin, yung ating kasalanan, yung kabanalan ng Panginoong Jesucristo, yung nakikita sa atin. Substitution. Kumbaga, ipinalit. Yung makasalanan, hindi na yung nakita. Yung bago na, yung walang kasalanan. Ngayon, pag nandun na, tayo nandun na, yun na yung total, yung lubusang kabanalan. Hindi ka na magkakasala doon. Meron pa kayong tanong? Tapos na tayo. Si Angelica, may tanong. Ano po ate Beth? Kung yung mabait ng mga tao ay ano. Yung sinabi mo kanina, ito. Wala mabait na tao ha? Yung mabait na bata? Nakatupit din eh, ano? Ano yun ba? Ano yung gusto sa bibig? Halimbawa, maaari bang ano yung ako halimbawa ay nananambahan. Pero sa pagkakaalam
talaga yung pangalan ko. Dapat ng buhay. Ang hirap nun, ano? Hindi ako sagutin. Ginawa mo na yung lahat. Ginawa mo na yung lahat. Sinikap mo talaga lahat ng sikap na sikap. Tapos pagdating doon, hindi ka pala ligtas. Nalimutan ang palista. Ito po kasi yung ito yung bumabagabag dun sa mga mananampalataya. Kasi, yung assurance ng kanilang salvation is nakadepende dun sa kanilang gawa. So ngayon, simba siya ng simba, gawa siya ng gawa ng mabuti, nagpagawa pa nga ng katedral nagtulong pa sa mga mahihirap, napakabuti ng kanyang ginawa. Ngayon, hindi pala siya ligtas. Posible kayang mangyari? Yes. Posibleng mangyari. Bakit? Kasi, yung kanyang pananampalataya is saved by work. Pag hindi na ako nagsimba, hindi na ako ligtas. Di ba? Yan yung kanyang thinking. Pag hindi ako gumawa ng mabuti, hindi ako ligtas. This saved by work. Hindi talaga po siya maliligtas kasi kulang ang kakayanan ng tao para maligtas. Ang only thing na paraan para maligtas ay pananampalataya. Pero imposible naman kung lagi ka nasa church, hindi ka nananampalataya. Kaya siya nagpunta sa church, meron siyang pananampalataya. Amen. Mas maganda yung mga pinag-uusapan kasi kahit sino sa atin ay lumalagay yung yung sinusuri ko yung sarili ng isang lumalagay yung na parang ayun nga na ingatan natin na huwag tayong maligaw ng ating imahinasyon. Kasi ang po doon, imagination natin, wala nag-iisip tayo ng mga ganong isip na hindi naman talaga yung sinasabi ng Diyos. Kailangan talaga nakaangkin tayo, nakadepende talaga sa sinasabi ng Diyos. Na tinanggap natin si Jesus Christ. Kailangan yung yun palang doon kasi po sa pagtanggap natin kay Jesus Christ, bilang personal na tagapagligtas, sinsiridad po sa pinagpapatayo doon. Parang yung tinanggap mo siya na talagang mataas sa kaluban mo, hindi yung parang tumanggap ka, na parang baliwala lang sa'yo, tapos nag-judge ka, mali pa yung tibo. Nakaliwan nga ito po. Isang ganito yung ating approach sa mga tao. Yung pagyaya sa pag-church, na magsimba tayo. So, maganda yung magsimba. Nayayaan natin magsimba. Pero pag naging kaisipan na nila, kasi kaya natin sila nayayaya, siguro isip nila na yung pagsimba ay way ng salvation. Dapat nangyayari tayo doon na yung dinadala ko natin na sa church, ay hindi po natin dinadala sa church, ay ligtas na sila. Ang yun po ay kung bakit tayo nag-church, kaya may sabihin po yun ay bahagi na ginagawa natin dapat sa Diyos na tayo sumasama. Pero, napakahalaga po talaga ay tayo po ay yung tayo na ay tumulat kay Jesus na talagang yung sinsilidad yung ating pagkakasama. Yung sigurado ka. Parang masigurado ka. Ngayon ganito pa. Para hindi makalilangan tayo. Alam mo ninyo, mas yung isa nag-iisip tayo na ano pa ako ng Diyos o hindi? Alam mo ninyo, ang isang clarification doon, makapapatunayan ang anak ng Diyos ay ang sagot ay nasa Roma. Tingnan po ninyo. Maliwanag po ito. Ito lang yung natin po. Romans chapter 8, verse 16. Ang Espiritu nga ang nagpapatuto kung kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. Tingnan mo yun. Yung Espiritu ng Diyos at Espiritu natin ay nagkakaintindihan, nagkakaunawaan na tiyak ng Espiritu mo, sigurado ng Espiritu mo, ako ay ligtas. At ang ang kaugnayan natin sa Espiritu ng Diyos at sa Espiritu natin, hindi naman nagpapatuturo na
tayo ay mga anak talaga ng Diyos. Connected tayo sa Diyos. Pero kung daw tayo lagi, ano po, dapat po talaga ito mga kapatid, kung talaga ito, ano tayo, yung kumakain naman kasi sinabi na po yun. Sigurado na. Sigurado na. So, balikan natin. Yung bagay parang gusto ko na rin gayahin, yung di ba yung dalawang nakapagod sa krus ng mga makasalanan. Pero yung isang, yung huling hininga niya ay nanampalataya na siya. Pero kasi noon yung isa na talagang ngayon din, nakapalan dyan sa ngayon din, kasama kita sa paraiso. Pero yung una naman, nagkakaroon siya ng pagkakasala. Simbahin pero nagkakaroon siya ng pagkakasala. Yung nakita ko na siya na dahil sa kasalanan niya, humingi niya, doon na siya hingi ng kapatawaran, doon siya nagkaroon ng kalikasan. Diba? Parang gusto, pwede natin na gano'n na lang kaya ang gawin ng mga Kristiyano. Salamat po. So, masagot natin na, pwede kaya yung at the last moment, tatanggapin. Pwede, halimbawa yun ang nasa isip natin. Halimbawa lang, nagdadrive ka ngayon, sumalpok yung sasakyan. Ay, hindi na. So, pag dumating sa atin, yung panahon at pagkakataon ng pagsisisi, gawin na natin. Kasi, dumating na yung ating pagsisisi kung minsan. Pero mahaba ang panahon pa rin pag nalagay natin, nagkakasala. yun na nga po yung pinag-aralan natin yung nakaraang linggo, na tayo ay tao, nagkakasala talaga tayo. Pero yung kasalanan natin ay pinatawad na ng Diyos. Past, present, future. Binayaran niya ngayon sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng ating kasalanan binayaran niya. Maliban na sa hindi inihingi ng kapatawaran. Ano nga po, kung mamatay, wala naman pala sa kasulatan ng pangalan. Wala sa testamento ni Lord. Basta na. Nagampalataya ka na. So, ulitin natin yung ating verse na babasahin ko ulit. Alam mo yung espiritu na mapagkalaga. Ito na, ulit natin ha. Sa Juan 14, chapter 14, verse 1 hanggang 3. Huwag mabagabag ang inyong puso. Huwag kayong mag-alinlangan. Huwag tayo mag-isip ng kung ano-ano. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyang mangyayari ang mga bagay na ito. Alam niyang magdududa tayo bakit si Satanas is accuser. Laging andyan yan. Sasabihin sa'yo, uy, makasalanan ka. Uy, makasalanan ka. Sino ba naman ang makapagsasakdal sa isang taong pinatawad na? Di ba? Pag ako gumagawa talaga ng hindi ka parang ng kasalanan, nababagabang na. Oo po. Kaya nga, di ba magre-repent tayo nun? Again. Again and again. Pero basta naman hinihingi mo ng tawad eh. Kasi yung espiritu, yung banal na espiritu, andun. Magre-remind yun sa'yo, oy, kasalanan yun. Lord, sorry. Diba? Alam naman maya yun, Lord, sorry. Halimbawa, nangupit ako ng piso. Mama, nangupit ako ng piso. Sorry po. Mamayang hapon, nangupit ulit ako. Sorry po. Baka hindi na sorry talaga yun. Baka ano na yun, baka... Yung sa repentance naman, ang sample natin, si Zaccheo. Ayan, may pagbabago. O so balikan natin si Raisa. Huwag mabagabag ang inyong puso, sumampalataya kayo sa Diyos, at sumampalataya naman kayo sa akin. So, alam niyang mangyayari yung mga bagay nito. Alam niyang magkakaroon ng pagkaalinlangan o kung ano-ano mang mangyayari. Pero ang gusto ng ating Panginoong Jesucristo ay mapanatag ang ating kalooban. Sumampalataya kayo. Believe. Yun lang. Manampalataya kayo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. At sigurado na yun. Ulitin ko ha. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos
at sumampalataya naman kayo sa akin. O dapat memorize na natin yun. John chapter 14, verse 1. Ayan, memorize na natin bago tayo memorize. John 14, verse 1. Yan. Ang kasunod nun, sa bahay ng aking ama, sa bahay ng aking ama ay may tahanan, at kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo? Ako'y paparoon upang ipaghanda kayo ng lugar na para sa inyo. Kung ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung nasaan ako ay naroon kayo. Ayan. Yung ating key verse ay John chapter 14, verse 3. Ito. Kung ako'y pumunta roon at may handa ko na ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. Ayan. Huwag mag-aalin lang. Makabalan pala ng bukas sa siya. May ako. Ano tanong mo? Paano naman po din nga po, sabi ko ay kapag nasuwa na ng palataya tayo ay ano yung may kalapit na gawa, no? Ano kailangan may kalapit na gawa? Paano naman yung isang tao naging halutano, naging halutano tapos ay wala na siyang kalapit na gawa na namatay na siyang hira siyang kapatawa sa pangalaman ng palataya na gawa na. Eh bakit? Salamat pa rin siya isang tao. Ito yun. Yung salvation, ito na yung salvation na, ito yung doctrine ng salvation. Yung mga punto, ito yun. Faith plus work equals salvation. Yung tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo, faith alone equals salvation. Ayan. Sister Reza, okay na? Paano po ay kung magdamag ng parang maliwanag? Dahil sabi nga po yung sabi, yung pag-umilang ng kapatawaran ay parang ano, tinasa dyan. Bakit po naman yung sabi niyo po, ano po yung nagpasan po dati dyan, yung umilang ko lang ang kapito. So, yung patatawarin. Oo, wala ka sabihin ito. Basta doon, pero sa tiyon, Hindi, yung 70 times 7, si Peter ba yung nagtanong nun na Panginoon, makailang beses ko bang papatawarin ang aking kapatid? Ito po ba? Yun ay sabi ng ating Panginoon, makapitumpung ito, 70 times 7. That is Jewish absolute pardon. Ibig sabihin, walang hanggang kapatawaran. Ibig sabihin, kahit gaano karami, kapatawarin. Basta humingi ng patawad. Paano kung matay ngayong araw na to, sabihin na tawad, tapos na ako pinukasan. Hindi na tinigog na ako, okay na eh. asal na yun, asal. Kung titignan mo yun, yung yung magnanakaw at the last moment, humingi siya ng tawad. Pinatawad siya. Past present. Tapos bumuo din siya ng kasalanan. Yun ay pa ngayon, yun ay sinasadya na Hindi, may tinatawag kasi na yung pamulusok. Oo, may mamumusok ka na sa Diyos. Yun ay Yung gano'n. kasi iba sabi natin yung libro na alam na ng Diyos yung ating ginagawa. Alam na ng Diyos. Alam na rin ng Diyos kung sino yung pupunta sa langit at kung hindi pupunta sa langit. Yung siguro po bakit ka gumagawa ng kasalanan na yun, yung siguro na ang hindi ka Hindi po natin masasabi. Hindi natin ma-judge. Pero, kasi minsan yung pagiging mabuti, nagiging ano ba yun, yung ba yung nagiging kasalanan natin. Yung akala natin mabuti talaga
tayo sa nakaraan. Diba sabi ko nung nakaraan? Bakit tayo mag-aaral sa ating kaligtasan? Samantalang kung ikaw ay ligtas na, ikaw ay may bunga na ikaw gagawa ng mabuti. Siyempre, alam mo sa sarili mo na ikaw ay ligtas, na ikaw ay patuloy na magiging kasi ang bunga. Diba yung last Yun na nga yan. Yung kasing mga taong naligtas na, diba? Kung buhalong kayo talaga natin ng medyo malalim-dalim, is mind transformation. Nagbago siya ng puso, nagbago ng kaisipan. Yung dating pananaw, nagbago na. So, ibig sabihin, yung pananampalataya, nag-work out sa kanyang buhay. Imposibleng hindi makita. Sister Liza, halimbawa, kung magnanakaw, halimbawa, ano? Ngayon ako yung nananampalataya, nagnakaw ulit ako mamayang hapon. Sa puso ko, mabigat na yun. Humingi ako ng tawad. Kinabukasan, nagnakaw ulit ako kasi kailangan eh. Mabigat na yun. Siguro sa patatlong pagkakataon, hindi ko na talaga kayang gawin. Kasi hihingi ka na naman ng tawad, di ba? Hindi mo na yung... Kasi yung nagbago yung puso mo, nagbago na yung lahat, kaya yung pananaw mo bago na. Ngayon, anyway, ito yun. Kung yung pagnanakaw naman, is yun ikaw wala lang pananampalataya. That is unbelief. Pag tinanong po natin si Jesus Christ, nagsisi tayo, tapos po ay pagdating ng mga araw ay gagawa tayo ng kasalanan ulit. Tapos, makagawa ng kasalanan, sisisi ulit, gagawa ulit. Alam po mga kapatid, pagkaganon po yung nangyayari po sa tao. Darating po talaga po yung time, hindi na siya mag-confess. Hindi na po siya lalapit. Kasi nagkakalaman po yun eh, kung sino magtatakipay sa dalawa eh. Ito po kasi isang gawain niya kay Satan. Ito gawain ng pagsisisi, pagkakagdag isa, sa Lord yun. Ngayon, talaga naman po yun, kung baga nasa dalawang po siya, balang araw, kung talagang hindi niya may give up yung kasalanan, hindi na siya ay hiyan ang Diyos sa sarili. Alam na ng Diyos kung sino yung pupunta sa Kanya at pupunta sa inyo. Basta yung yun is yun ay unbelief. Hindi kasi siya nananampalataya, kaya siya nagpapatuloy doon sa kasalanan. Dagdag ko lang din para malinaw din po, dagdaglinaw po. Yung kung, halimbawa, katulad po ng pinag-uusapan po natin, halimbawa, sumampalataya ako ng taon na to. Na kung saan nag-aaral ko kayo na po. Hindi ako makagawa ng mabuti. Hindi ako makagawa para bigyan ng pagkakas ko. Kasi yun yung pinakang mga pagkakataon ko lang kailangan sa isa sa nakasama ng mga tao. Alam po ninyo mga kapatid sa Panginoon, matatandaan niyo yung isang phrase na sinabi, ang tumawag sa Panginoon sa panahon nito ay maligtas. Ibig sabihin, yung last na buhay natin, kapag talagang tayo ay kailangan na natin yung sa talagang doon na tayo mutong magsuko ng buhay. May kalitasan po yun. Kaya lang po, yung ganon, wala siyang pagkakunan. Nakalagay po kasi dito sa aklat ng Korinto na lahat ng natin, yung mga ginawa natin, ay papadaanin sa kuyan kung genuine. Di ba, katulad ng pag-check nyo, pagpunta sa mga kalisan, sa lahat ng mga papadaanin ko sa puso sabi ng Bible kung talagang genuine. Ngayon po, pag hindi totoo yan, sa puso kong ginagawa mo, masusunod yan. Ngayon po, dahil ito ay may pananampalataya sa Panginoon, ang sabi ko doon, nasunog yung lahat. Kaya nga lang, maliligtas ka, dahil nga lang, para kang pinalaman ka. Ibig sabihin ang matira ng talaga yung isang ay yung pupormahan, ibig sabihin yung pupormahan,
Hindi naman kasali ng ano, kundi makukumahan, ano mo kanina, di ba? Yun po ay walang rambulan po siya. Ang matatanggap po lamang niya, yung tinatawag po na eternal life, yung pagbuhay na walang hanggang sa pero walang hanggang. Hindi mapupunta sa Diyos. Kasama po. Kasama po siya. Kumbaga parang sa Yung mga, rambulan po yung like eh. siguro pastoray, kumbaga parang sa mga nag-aaral ano, yung Left high honor service. with honor, gano'n. Kumbaga yung mga with high honor, yung nasa pinakamataas sa tayo, ano. Tapos yung mga walang ground of life, nandito lang, pero nasa langit pa rin. Kumbaga pasado. Yun, parang ganun ano. Pasado ka. Opo, pasado. Pasado ka. Kaya nga lang, ikaw lang, wala kang mga trauma. Ayun, parang school lang. Yung mga ano, nasa life. Ayun po daw. Malinaw po, malinaw. Malinaw na sa lahat, ano? Ayaw yung nalangin na. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kayo, Panginoon, sa mga paalala mo sa bawat isa sa amin. Lord, sa tahanan, inihanda mo para sa amin. Salamat po, Diyos. Ama, dinadalangin namin ang bawat isa sa amin na Diyos. Kung meron pang mga katanungan sa aming isip, Lord, ikaw, Panginoon, ang tumugon ito, Ama. Tulungan mo kami, Panginoon, mag-aaral ng iyong banal na salita, makapagbigay ng panahon sa pag-aaral ng Biblia, O Diyos, sapagkat ito yung nais mo, Panginoon. Ama, maraming pong salamat. Ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.